we can hear the victim screaming here, no authority is above the law. Nagbabalik po ng hirit, Pilipinas, gising na. Ito na ang isyong pinag-uusapan ng sambayanan, ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Dito inilahad ng prosecution at defense ang kanilang mga panig. Ano kaya ang reaksyon ng ating mga kababayan sa isyong ito? For me po, si Pangulong Duterte is not guilty po. For me po, mas okay po na si Duterte po ay nalilinis sa ibang bansa compared to here sa Pilipinas. Pauwiin na siya dahil nung time na siya yung naging Pangulo, napakatahimik po ng bansa natin. Tsaka wala pa siyang isang taon, ang dami niya nang nagawa. It's really important that we answer questions of the people kasi yung charges nito hindi sila bihira, hindi sila basta-basta. So we have to be there, stand up for the people and answer the questions of the people. Yan ang isyong pag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin. On record, sa unang hirit. At mga kapuso, mga kasama po natin ngayong umaga ang Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos, Attorney Rodel Taton. On record, sa unang hirit. Dean, welcome. Good morning. Good morning, Maraming Ivan. salamat Good sa morning. pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Dean, we are on record now. Unahin natin, napanood natin kahapon yung unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Please walk us through what happened. Attorney, pakilinaw natin sa mga kababayan natin na ano ba ang ibig sabihin nitong confirmation of charges? Ang purpose ng confirmation charges ay nilalatag ng prosecution ang mga ebidensya nito to determine whether there are substantial charges, substantial grounds to go to trial. No? Kung pupunta ba tayo sa full-blown trial or i-dismiss na ba itong kaso na ito. May mga opinion na yung mga kapuso natin kanina kung ano ba yung tingin nila. Meron na sa tingin, hindi guilty, may tingin guilty. Pero ito ho, wala pa tayo doon. Hindi pa natin naalam kung guilty o innocent ang akusado. In fact, hindi pa siya considered akusado. Tama ho Hindi ba? pa siya considered na akusado. Only when there is trial, after nitong confirmation charges na ito, na magiging akusado siya. So ang sinasagot lamang po natin for this week, itong confirmation of charges is if we should proceed to trial or not. Okay. That's Nagkaroon po ng opening statements yung prosecution, ang defense, at gayon din siyempre yung panig ng mga biktima. Please share with us your takeaways. Dean, unahin natin yung takeaways ninyo sa sinabi ng prosecution na nakita natin nag-rely sila heavily sa mga pananalita mismo ng dating Pangulo. Nakita natin na they presented videos, statements, and even mga interviews, no? And sinabi ng prosecution that no authority is above the law. Okay. And it is very important. And that one is, dapat tumatatak yun sa bawat Pilipino, no? And also, on the part ng common counsel for common representative for the victims, no? Sinabi nila dito na ito na ang last boat. This is the last path for justice on the part of the victims and also on the part of the defense. Siyempre nakita natin doon ang statements that this is politically motivated, that this even the NGOs, the media and the academe are involved on this to attack former President Duterte. Isa-isahin natin yun, Dino. Dito muna tayo sa prosecution. Yun nga, nabanggit natin. They relied heavily on the statements of the former president. For purposes of confirmation, ito ho ba'y sapat na? Pinakita natin, ito sinabi niya at ito nga ang nangyari. In the normal course of things, as these things go, ito ho ba ay sapat na? Dito nilalatag ng prosecution, isa-isa, bawat statement, bawat video, lahat ng mga sinabi ni former President Duterte. And makita din natin dito ang roadmap, ang direction kung saan papunta ang prosecution. Halimbawa, they're looking at proving some points na mapakita na substantial, at the same time that there is this systematic, this is policy related, and this is for the systematic and widespread attack, no, para makomit ang crimes against humanity. And for that purpose, ang pinupush nila, again,
ay para magpatuloy sa trial, para makapagpresenta sila ng That's dagdag correct. ebidensya. Oo. And alalahanin natin that the standard or the threshold of evidence na kailangan lamang dito ay substantial ground to go to a full-blown trial. And sa full-blown trial naman, doon yung sinasabi natin na proof beyond reasonable Beyond doubt. reasonable doubt. Dito naman tayo sa Common Legal Representative of the Victims. Yung pambungad po ni Atty. Butuyan, yung nalulungkot ang mga biktima na hindi dumalo si Pangulong Duterte. But overall, what were your key takeaways sa naging pahayag, sa naging opening statement ng CLRV, ng Common Legal Representative for the Victims? We can hear the victims screaming here. No? Nakita natin ang appeal doon sa mga judges also to look into this case, particularly na madaming victims. In fact, more than 400 to almost 500 victims ang lumabas para dito sa kasong ito. And ang mga iba't ibang boses ng mga victims ay napakita at nasabi ng counsel no, for them. And also, makita din natin ang pagdetalye ng mga statements and also the acts that really attack not only on the victims but even on the general concept of how justice is being run during that time. Ito naman ho, sa depensa, ito yung mga medyo may konting fireworks, ano? Dahil si Attorney Kaufman, the counsel for the defense, binanatan niya lahat eh. Nagsimula siya sa banat sa Pangulo na ito'y unconstitutional, binanatan ng media, ang civil society, the tycoons na sila daw nag-finance. What did you make of that opening statement ng depensa? That was also an appeal, especially for the supporters ng former president, no? And makita natin dito ang direksyon kung saan sila pupunta. And we also took note that they are saying na walang isang witness na may presenta ang prosecution on those alleged statements and others, no? And the accusations. And makita natin dito more on political plea, political approach ang kanilang statements. At the same time, we are looking at their questioning as still on the admissibility and even the jurisdiction no ng korte dito. Hindi sila masyado nag-dwell do sa ebidensya nila na walang kasalanan ng dating Pangulo, pero they painted the former president as the hero. Parang, ayun nga nabanggit ninyo, sino nga ba ang kausap ni Attorney Kaufman kagabi? Parang yung mga judges ba na kinukumbinsi niya na mabuting tao si dating Pangulong Duterte o parang gusto niyang makapag-rally pa ng mas malakas na suporta para sa kanyang kliyente? Sinabi mo, makapag-rally pa ng malakas sa suporta. And for me, it is more of a soundbite para doon sa political campaign, no? Pero it doesn't point necessarily doon sa ebidensya na sinasabi ng prosecution, no? So more on political, more on oratorical statements na nag-a-appeal halimbawa sa mga supporters. Why is that, Dean? Kasi kung ang mga judges kaya, paano nila titingnan yung mga statements na gano'n? And I think the judges here, if we can see that even as to time, even as to guidance doon sa proceedings, they are strict, they are formal, and at the same time, walang madaming kwento, walang madaming sinasabi. Let's proceed to the trial kahit na kinat pa nga doon si Attorney Butuyan. Yes. Sa pag-resume ng hearing mamaya, Dean, ano ba pwede natin expect? Can we expect witnesses to be presented at this point? At this stage, walang witnesses na ipe-present, but we can see more evidence to be presented as to the allegations of the charges. No? Mapapakita nila that there are witnesses, statements, videos, or other evidence that would prove substantial grounds to go to trial. So, walang witnesses kasi nasa full-blown trial po yan. Yes. Dean, ito may sinasabing ipipresenta ang depensa. Something fundamental daw na sa paniwala nila ay sapat na basihan para hindi magtuloy ang trial. Sa tingin ninyo, ano kaya ang mga posibilidad na i-presenta nila? Titingnan natin dito, no? But I think they will still rely on the jurisdiction side and the admissibility of these statements. And sinasabi nila dito na these are, at narinig natin that they are saying na these are part of the language niya, that these are hyperbole, and these are still the pinili lang daw yung mga statements, no? Cherry pick. Na pinipresent nila. No? So, hindi daw ito basihan
kung pupunta sa trial, and these are not evidence. Pero nakita din naman natin na nailatag ng prosecution ang kanilang mga ebidensya with even references to tabs na nagre-refer sa mga ebidensya, and even may mga page numbers po ito. Right. Attorney, lastly, ano ba ang mga senaryo? Ang mga possibilities dito, ma-confirm ang charges, hindi ma-confirm, o para ma-downgrade, something to that effect. Ganun po, ano? Ano ba mangyayari with each scenario? That can happen, no? Pag na-confirm ang charges, magpo-proceed sa full-blown trial. Dito magpe-present ang mga witnesses. Pag hindi na-confirm, so wala ng kaso, no? Si former President Duterte. And pag partially confirmed, pwede mag-proceed sa mga ibang charges, pwedeng ma-dismiss sa ibang charges. And kung ano ang na-confirm na charges, the same will proceed to the trial. And all these, the prosecution has the burden of proving guilt beyond reasonable doubt. Okay. Attorney Rodel Taton, sir, maraming salamat for sharing your expertise with us this morning. Thank you very much, Ivan. Thank you. Nakausap po natin ang Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos. Mga kapuso, ito po ang tinitingnan natin, ang binabantayan natin ay ang paghahanap ng hustisya ng mga biktima. At para naman sa dating Pangulo, hustisya kung siya'y walang kasalanan, ito po'y pagkakataon para patunayan yan. Ang mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimay natin on record sa unang hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,